bad shot si Inday Sara. Sumagot ang Inday Sara, walang kinalaman ang kanyang mga sinasabi sa aking mandato bilang isang public official. Mag-uusap kami ng pribado ng presidente at ngayon naman po, sumagot na ang ating PBBM doon sa mga nagsasabi na dapat tanggalin na raw or magbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Bakit magbibitiw? Ang best performing secretary ni PBBM. Di wala nang kasing galing na secretary at departamento matitira. Ang maiiwan na lang dyan, mga DOTR, mga DSUD. Ay, naku po. Huwag na tayo mag-usap tungkol dyan. Pero anong sabi ni PBBM? Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa ang mga trabaho niya. All other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong o kurap, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday Sara. Binalansi niya. Dahil lang pumula kay Inday Sara ay ang sarili niyang may bahay. Ito naman ang sabi niya. My first reaction is what a lucky husband I am that I have a wife na very protective sa akin. Kapag may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, she gets very upset. We cannot blame her. So nanimbang ang PBBM. Hindi niya tatanggalin si Inday Sara, pero thank you, my love Lisa, dahil ikaw ay overprotective. Yung kanyang kontra na napakaswerte niya, nagpapakita talaga na talagang napakalaki ng impluwensya ni Lam. Hindi niya po pwedeng taluhin si Lam. Sa totoo lang, kung ako yan, sasabihin ko, nako, my wife, wag mong pakialaman ang trabaho sa gobyerno. Dahil hindi yan sakop ng katungkulan ng First Lady. Yan po talaga ang sasabihin ko. At yan ang dapat na sinabi niya nang matigil na ang pakikialam ng isang walang mandato sa gobyerno. Pero hindi po niya nakuhang sabihin yan. Bagamat sinabi niya na hindi dapat tatanggalin si Inday Sara, hindi niya nakuhang sabihin tumigil sa paghihimasok sa mga bagay-bagay na hindi dapat pinaghihimasukan ng walang mandato ng isang First Lady. Hindi kaya ng powers ni PBBM ang LAM. Pero bakit kaya hindi kinagat ni PBBM yung panawagan ng mga sip-sip sa kanya na dapat nang umalis si Inday Sara sa DepEd? Wala sa namang choice because VP Sara is the only good news in his cabinet. Naniniwala siya talaga na hindi dapat tanggalin si VP Sara. Well, I give him siguro 50-50 na naniniwala talaga siya na after all, sila ay nangampanya together, siya ay kinampanya siya para maging presidente at siya ay best performing, hindi talaga dapat tanggalin. Politika po si PBBM. Everything at the proper time. Hindi ako naniniwala na 100% genuine yung kagustuhan ni PBBM na manatili si Inday Sara. Alam niya na eventually kinakailangan tanggalin si Inday Sara sa kabinete pero hindi pa panahon. So ano kaya yung panahon na inaantay nila? Well, sila lang ang nakakaalam niya. No? Siguro hindi pa sapat yung mga demolition job kay VP Sara. Siguro masyado pa mabango si Inday Sara. Kaya hindi mo na ngayon gagawin yan dahil pag tinanggal mo ngayon kung kailan napakabango ni Inday Sara, siyempre lalo magagalit ang tao. That's one possibility. Hindi po ako sigurado pero that's one possibility. Another possibility is, alam niya na darating naman pa doon na magbibitiw ng kusa si Inday Sara. Well, kung ako po'y tatanungin nyo sa pagkakilala ko kay Inday Sara, talagang si Inday Sara, magbibitiw siguro yan 1 year before elections kung kailan tatakbo na siya kapag malinaw na hindi siyang magiging manok ni PBBM bilang susunod na presidente. Parang ginawa ni Jojo Binay. Doon na talaga siya mamumuno ng oposisyon. Pero dahil matagal pa nga eleksyon, ang pagkakakilala ko talaga kay Inday Sara, hindi yan mamumulitika. Yan ay magtatrabaho kahit upang sabihin nila at sinusuklian naman siya ng taong bayan sa pagkilala na siya talaga ang best performing cabinet secretary. A third possibility is, may plano na sila ng kanyang pinsan na kapag hindi talaga umalis si Inday Sara, i-impeach na lang nila. Remember, nasimula na yung proseso na yan, bagamat sinabi ni PBBM, itigil yan, pwede namang ulitin-uli yan dahil hawak talaga 100% ni Mr. Speaker ang Kamara. Ang hindi lang nila hawak ay ang Senado. So siguro gagawa pa sila ng mga hakbang para mahawakan ng mga senador para kung hindi magbitiw si Inday Sara, miski siya ma-impeach, hindi naman makukonvict sa Senado, gagawa muna sila ng paraan para makuha nila yung boto ng mga senador. Well, abangan din natin ang midterms election kasi syempre, pwedeng maparami ang mga die-hard Marcos supporters sa Senado. Pero I doubt it. Totoo na kapag midterms election, talaga administrasyon napapahalal niya yung gusto niyang manalo sa eleksyon. Pero sa sama ng ekonomiya at sa dami ng problema at saka pag pumutok talaga ang gera
I doubt kung mananalo ang mga manok ng administrasyon. Pang-apat, fake lang siya. Pero ako naman, in all fairness to PBBM, meron naman talagang 50% sa kanyang puso na ayaw niyang umalis si Inday Sara dyan. Pero I will not give him any more credit than 50%. Dahil alam ko bilang politiko, kinikilala rin niyang banta si Inday Sara sa kanyang administrasyon. And let's face it, nag-aantay lang siguro ng tamang panahon at tamang oportunidad para sibakin si Inday Sara Duterte.